Magandang umaga po sa bawat isa. Para po sa lahat ng nakakarinig, maaaring kayo po ay nakaupo, maaaring kayo po ay may iniintay, maaaring kayo po ay bumabiyahe at nagtitinda. Ako po si Brother Gap at ako po ay mula sa Fortress Baptist Church dito po sa St. Francis, Balibago. At nandito din po ako to share something. Nandito po ako upang magbahagi ng isang balita. Itong balitang po ito ay hindi lang basta-basta balita. Ito po ay ang pinakamahalaga at pinakamagandang balita na kalimitan nating dinedenay or tinatanggihan na marinig. Kaya gusto ko lang po mag-share sa inyo na isang topic. At ito po ay yung the best news you rejected to hear. Kung sa Tagalog man po ay ang pinakamahalaga at pinakamagandang balita na tinatanggihan po natin na marinig. Bago po ako magpatuloy, may katanungan lamang po ako sa lahat ng nakikinig. Meron na po ba time sa buhay nyo o meron na po ba kayo naranasan na tinanggihan nyo po ang isang tao na gusto sa inyo mag-share o magbahagi ng salita ng Diyos? Kung meron naman po ay maaring pinalagpas nyo po o tinanggihan nyo ang pinakamaganda at pinaka-importanting balita na inyong matatanggap sa inyong buhay. Kaya as I share this topic, maaaring ito na po ang time o maaaring ito na po ang right time para makakinggan o mabalitaan nyo ang balita nito. Pero bago ko po i-explain or i-share kung ano po yung best news or yung good news, una ko po muna ibahagi sa inyo kung ano po yung bad news. Para mas ma-appreciate po natin at mas maintindihan po natin kung ano nga po ba yung good news or yung best news na ito. So, ano nga po ba yung bad news? The bad news is all of us are unrighteous and sinners. Pag sinabi pong unrighteous, ito ba yung hindi matuwid o wala sa tama ang ating buhay? At pag sinabi naman pong sinners, ito po ay yung makasalanan. So, ang bad news po ay lahat po tayo ay hindi matuwid at lahat po tayo ay makasalanan. Sabi nga po sa Bible, sabi po sa Romans 3 verse 10, there is none righteous, no not one. Sabi po dito, walang sino man po sa ating lahat ang matuwid. Lahat po tayo ay hindi perfecto at wala sa tama ang buhay. Sabi nga din po sa Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short to the glory of God. Lahat daw po tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos. So, sabi po dito, wala pong ni isa sa atin ang perfecto at hindi nagkakasala. At sigurado naman po ako sa lahat po na nakakarinig sa atin, lahat po tayo ay countless o hindi na po mabilang ang ating mga kasalanang nagawa. At iyon po dahil ay likas na po sa ating mga tao ang pagiging makasalanan. Lahat po tayo ay nabuhay na ng makasalanan na. Lahat po tayo ay guilty na po sa kasalanan. Kahit simpleng kasalanan naman po ang nagawa lang natin, tayo po ay guilty na sa kasalanan. Hindi po natin pwedeng mapili na ang ginawa lang po natin ay maliit o mga laking kasalanan. Kapag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, tayo po ay makasalanan na. Kasi sabi nga po dito, once we sin, once na tayo makapag-commit ng sin, tayo po ay guilty na sa kasalanan. At dapat din po nating malaman na merong kabayaran ang ating kasalanan. Sabi po dito, dahil tayo ay guilty na sa ating sin, dahil tayo ay guilty na sa kasalanan, deserve po natin ang penalty nito o kabayaran nitong kasalanan. Ano po sa Bible? Sabi po sa Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang kabayaran po na o ang penalty po ng ating kasalanan ay kamatayan. Ngayon meron pong dalawang type ang kamatayan. Meron po tayong tinatawag na physical death at spiritual death. Una ko po muna ibahagi sa inyo o i-explain sa inyo kung ano po ang physical death. Pag sinabi pong physical death, ito po ay yung pagkamatay ng ating physical na pangangatawan. Dito na po ang hihiwalay ang ating kaluluwa sa ating katawan. At ito po yung inililibing at binuburol at pinaglalamayan.
Pag sinabi naman po spiritual death, pag sinabi po spiritual death, ito nga po ay panghabang buhay na pagkahiwalay ng ating kaluluwa sa ating Panginoon. Ito po yung tinatawag din na ikalawang kamatayan o ang pagpunta ng ating kaluluwa sa impyerno. Dahil tayo po ay makasalanan, tayo po ay karapat-dapat na mapunta sa impyerno. At wala po ni isa sa atin ang kayang iligtas ang ating sariling kaluluwa na mapunta sa impyerno. At doon na po tayo mapupunta. That leads us to our best news and good news. At o yung tinatawag natin na pinakamahalaga o pinakamagandang balita na ating mababalitaan. Dahil nga po sa ating mga tao, ni isa sa ating walang makakapagligtas sa ating sarili sa pagpunta ng ating kaluluwa sa impyerno. Pero meron pong isang Panginoon, pangalan niya is Jesus Christ, na tanging may kakayahan na iligtas tayo sa ating pagkapahamakan o sa pagpunta ng ating kaluluwa sa impyerno. Sabi po dito, proceed na po tayo sa ating good news. Ang ating good news is, Jesus died at the cross for our sins. Sabi dito sa Romans 5 verse 8. Sabi po dito, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Sabi po dito sa Bible, kung tayo mga makasalanan pa, merong namatay na Diyos at ang pangalan niya ay si Jesus Christ upang tubusin at linisin lahat ng ating kasalanan. Mapa past, present, or future sins man ito, lahat ito ay nilinis na ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo na tumaga sa krus ng Kalbaryo. So, sabi po dito, tayong mga tao na wala ng pag-asa na maisalba o mailigtas ang ating kaluluwa. Ang good news at best news po para sa atin ay merong Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubisin at linisin lahat ng kasalanan natin. Sabi nga po dito, at ang ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak upang tubusin po tayo at i-take ang punishment na deserve natin. Imagine, hindi po ito deserve ni Jesus Christ. Deserve po nating mga makasalanan ang punishment na ito. Pero tinake niya po ito para po tubusin tayo at hindi na po tayo ang mapahamak. At din na rin po ang matatawag nating grace at mercy. Pag sinabi kong grace, ito po yung hindi po nating deserve pero ibinigay pa rin po ng Panginoon to sa atin. Ito rin po ang Kaya, kung hanggang ngayon, ang iniisip po natin na maililigtas o mapapapunta po tayo sa langit ang ating good works o mabubuting mga ginawa ay mali po ang ating nasa isip. Hindi po tayo maliligtas ng ating mga sariling gawa sapagkat tanging si Jesus Christ lamang po ang may kakayahan na iligtas tayo sa pagpunta sa impyerno. Pero, meron po tayong pero. Dito na po yung crucial part kaya dapat po tayong makinig. Meron po tayong kaligtasan dahil tinubos na po tayo ni Jesus Christ sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpawa sa Kanya sa krus ng Kalbaryo. Pero, matatanggap lamang po natin ang ating kaligtasan na ito kung maniniwala po tayo kay Jesus at sa Kanyang ginawa sa krus. So, ano pong ibig sabihin ng pagtitiwala na sinasabi dito? Ito po ba yung naniniwala ka lang po na ipinako si Jesus Christ at namatay para sa ating kasalanan? O naniniwala ka lang po kay Jesus Christ kaya ikaw po ay maliligtas na at mapupunta na sa langit? Yun po ay lahat ay mga mali. Dahil ang maging mga demonyo po, mga kampon ni Satanas ay naniniwala kay Jesus Christ. Even them, they know po kung sino si Jesus Christ at nanininig pa po sila kapag naririnig po nila ang pangalan ni Jesus Christ. Kaya hindi po sapat
ang pagkapaniwala lamang sa isip. Labas lamang po sa ating bibig. Kaya, ano po ba tamang natin gawin para ano po ba ang tama natin gawin para matanggap po natin ang kaligtasan na inihandog o ibinigay ng ating Panginoon? Dito, sinasabi po dito, what we must do in order for us to be saved. Sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tulad nga po sa atin na binigay niya po ang kanyang bugtong na anak. At ang pangalan po nito ay si Jesus Christ. Na kung sino man po ang maniniwala at tatanggap sa Kanya, ay hindi po mapapahamak, kundi magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Saan po ba yung buhay na walang hanggan na ito? Ito po ay yung sa langit. Binigay po ito ng ating Panginoon, so kung sino man po ang tatanggap at maniniwala sa Kanya. Ngayon, ano nga po ba ang dapat natin gawin para po tunay natin o matanggap natin ang kaligtasan na inahandog at binigay ng Panginoon sa atin? Una is, kailangan natin mag-repent at mag-confess that we are a sinner. Ano po ba ibig sabihin nito? Ito po ba yung sasabihin lang po natin na tayo lamang po ay isang makasalanan? Tayo lang po ay nakagawa ng kasalanan? Ibig sabihin po nito ay, ito po yung genuine. Pag sinabi kong genuine ay tunay o mula sa puso. Mula sa puso po nating aaminin at magsisisi sa ating mga nagawang kasalanan na inaamin po natin na tayo ay nagkasala at hindi po natin kayang iligtas ang ating sarili at sa pagpunta ng ating kaluluwa sa impyerno. Inaaminin po natin na kinakailangan po natin ang ating Panginoong Hesukristo na magliligtas sa atin upang tayo ay maligtas sa kapahamakan o sa pagpunta ng ating kaluluwa sa impyerno. Pangalawa is, kailangan natin magkaroon ng pananampalataya at maniwala sa kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang ating mga kasalanan. Dito ay i-acknowledge natin or mananampalataya tayo sa ginawa ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Ano po ba ang nangyari ni Jesus Christ? Dito po ay nagpakabuyubay siya nang matay siya sa krus ng Kalbaryo. Tumangkos po ang kanyang dugo para tubusin lahat ng ating kasalanan at linisin tayo sa ating karumihan. Sunod po ay kailangan natin i-accept or tanggapin sa ating puso si Jesus Christ bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Pero paano po natin ito gagawin lahat? Dito po, sabi dito, through prayer, you will confess and repent and accept Christ as your Lord and personal Savior. So, sa pamamagitan po ng panalangin, dito po tayo magsisisi, dito po natin i-confess ang ating mga kasalanan, dito po natin tatanggapin si Jesus Christ bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya iniimbitahan ko po kayong lahat. Pwede po, maaaring kayo po ay hindi makalapit, maaaring kayo po ay nahihiya, pwede po kayong sumabay na lamang sa aking panalangin. Pwede po kayong bumulong ng dasal at ulitin lahat ng aking sasabihin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po at nalaman ko na ako'y isang makasalanan. Inaamin ko po na ako ay nagkasala at hindi po karapat-dapat na mapunta sa langit. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay sa krus at nilibing at nabuhay muli upang tubusin ang lahat ng aming kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan at tinatanggap po kita sa aking buhay bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Salamat po sa inyong pangako at naniniwala po ako na kayo po ang Diyos at tanging tagapagligtas. Ito po ang isang pataytin na panalangin. Pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, hindi ko po alam kung sino sa inyo ang sumabay sa aking panalangin. O hindi ko po alam sa inyo kung sino po ang tunay na nagdasal o tunay na tumanggap kay Jesus Christ bilang ninyong Diyos at sariling tagapagligtas. Tanging kayo lamang po at ang Panginoon ang nakakaalam kung sino po ba talaga o kung totoo niyo po ba talagang tinanggap si Jesus Christ sa inyong puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Pero kung isa man po kayo sa sumabay sa totoong tumanggap sa Panginoon,
garantisado po na kayo ay ligtas na sa pagpunta sa impyerno at kayo po ay binigyan na ng buhay na walang hanggan sa langit. At dito rin po, nakikita natin ang mga pangako ng Diyos sa mga tumanggap sa Kanya. Sabi po sa Bible, sa John 1 verse 12, datapwat ang lahat ng sa Kanya nagsitanggap, ang pinagkalooban niya sila ng karapatang maging ang mga anak ng Diyos. So, kung sino man po ang totoong tumanggap kay Jesus Christ, tinanggap siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Sila po ay pinagkalooban na maging kayo na po ay pinagkalooban niya na naging anak ng Diyos. Tayo na po ay hindi na po anak ni Satanas. Tayo na po ngayon ay anak na ni Jesus Christ o ng Diyos. Sabi nga din po sa John 10 verse 28, at sila'y binigyan ko na walang hanggang buhay. Tulad nga po na sinabi ko kanina, kung sino man po ang tatanggap kay Jesus Christ o maniniwala bilang kanyang Diyos at sariling tagapagligtas, ay bibigyan niya, hindi lamang niya ililigtas sa kapama, kundi bibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Sabi nga rin po sa Ephesians 2 verse 8, sapagkat sa biyaya tayo'y naligtas. Kaya tulad nga rin po ng sinabi ko kanina, tayo po ay naligtas through His grace. Hindi po dahil sa ating sariling mabubuting ginawa, magandang ginawa. Tayo po ay naligtas dahil sa grace o sa biyaya ng Panginoon. Kaya ngayon, kayo po ay binago na at nilinis na ng Diyos. Kaya huwag na po natin hayaan na tayong madumihan pa dahil tayo ay nalinis na ni Jesus Christ. Kaya dito na po natatapos ang aming share at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ngayon, ulitin ko lamang po ang aking mga sinabi. Kung kayong man po ay hindi po nakakasigurado na kayo po ay pag kayo po ay namatay na. Kasi hindi naman po natin masigurado kung kailan po ating kamatayan. Pero ang isa lang po ang sigurado, dadating po ang time na tayo ay mamamatay na. Dahil hindi naman po natin alam. Sigurado po ako na lahat naman po tayo, hindi po natin alam kung kailan po ang schedule ng ating pagkamatay. Pero once dumating po ang time na yun, nasisigurado po ba natin ang punta ng ating kaluluwa ay sa langit? Kung hindi po natin nasisigurado, ito pong balita na ito ang para po sa inyo. Ang balitang po ito ay meron pong Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo upang tubusin po tayo sa ating lahat ng kasalanan. Siya po ay pinako sa krus at nagpakabuyubay sa krus upang linisin po lahat ng ating kasalanan. Past, present, o future na kasalanan ito, lahat ito ay dilinis na ng Panginoong Kristo. Kaya kung sino man po ang gustong maligtas at masigurado ang pagpunta ng kaluluwa sa langit, kailangan po natin tanggapin, mag-repent at magsisi sa lahat ng ating kasalanan at tagsipin po si Jesus Christ bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Kaya nga po yung sinabi ko kanina, meron po tayo two types of death kapag tayo ay isang makasalanan o hindi kumilala sa Panginoong Kristo. Meron po tayong physical death at spiritual death. Dito sa physical death ay ito ang pagkamatay ng ating physical na katawan. Ito ay yung nililibing at pinaglalamayan at binuburol. At pag sinabi mo kung spiritual death, ito na po yung panghabang buhay na paghiwalay ng ating kaluluwa sa ating Panginoong Kristo. Ito na po ang pinaka-worst or pinaka-mabigat o hindi natin penalty ng ating kasalanan. Kapag ang ating kaluluwa ay habang buhay na humiwalay sa ating Panginoong Jesus. Kaya para po ma-prevent ito, para ma-prevent itong penalty na ito, binigay po ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ para tubusin po ang ating lahat ng kasalanan. Para hindi na po tayo ipako sa krus, tayo po ang pahirapan, binigay na po at inover na po ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ upang tubusin po tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Upang tayo po ay hindi na po
makarapat-dapat mapunta sa impyerno, kundi tayo na po ay karapat-dapat na mapunta sa langit. Pero, sa isang kondisyon po, kung siya po ay tatanggapin at maniniwala po tayo sa Kanya. Kung tayo po ay maniniwala sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, at kung tatanggapin po natin siya sa ating buhay bilang Diyos at kanilang tagapagligtas. Dito na po tatapos. Salamat po sa inyong pakikinig. Ako po muli si Brother Gab at ako po muli ay mula sa Fortress Baptist Church dito po sa St. Francis, Balibago. 20 minutes. Sakto mo? Oo. Sakto.